Gandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na muli magbabahagi ng kaunting kaalamang legal. Opo, kamustahin ko yung aking mga subscribers. Tayo po ay road to 135,000 subscribers na po. Yan. Marami-rami na po yan. At yung aking mga viewers, mga bago pa lang napapagawi dito sa aking channel, sana ay mawili kayong manood. Marami po kayong makukuhang mga legal tips dito basta tungkol sa transaction sa lupa. Okay. So, yan. Meron tayong panibagong topic ngayon. Ang ating topic ay related din dun sa nakaraan kong vlog. Ito yung huwag na natin patagalin ang pag-transfer ng title sa iyo o sa pangalan mo. Huwag na natin patagalin yan. Yan ang ating topic ngayon at sasabihin natin bakit ba kailangan gawin yun? Bakit kailangan matransfer agad ang title sa pangalan nyo? Okay. So, siyempre, kaya in-encourage ko sa sa simula pa lang ng bentahan ng lupa ay ina-encourage ko na magtira ng budget ang buyer para doon sa sa pagbabayad ng mga taxes, pag-transfer ng title. Opo, kailangan po kasi yan eh. Although tayo naghahanda para talaga doon sa purchase price, yung actual na bentahan ng lupa, paghandaan din po natin ng konti ang pag-transfer ng ng title. Kasi mahalaga po na na-transfer ang title sa inyo, sa inyong pangalan. O kung kanino man nyo gustong mailipat ito, kung halimbawa sa inyong anak or kung sa inyong mga kapatid, ay dapat matransfer na agad. Okay, bakit ba? Bakit ba mahalaga? Una-una, kasi sa transaction sa lupa, sa bentahan ng lupa, gagawa ng deed of absolute sale, ng acknowledgement receipt, tsaka ng mga special power of attorney. At pag yan ay na-execute ng party, seller, buyer, nakaharap sa abogado, at pinirmahan ang dokumento, ang deed of absolute sale. Kasi required po yan ngayon. Hindi naman ngayon lang, pero talagang required yan. Kaya lang yung iba ay ayaw sumunod sa batas. Hindi naharap yung seller sa abogado, yung buyer naman ay hindi rin naharap. Pero ngayon po, mahigpit ang notarial law, 2004 notarial law. Dapat seller, buyer, nakaharap yan sa sa abogado, notaryo publiko. Ngayon, pag na-execute ang deed of absolute sale, pipirma ng abogado, no notaryohin. Ngayon, kapag hindi tayo nag-transfer agad ng title, ay pwedeng mag-penalty tayo sa BIR paglilipat ng pagbabayad ng buwis na required paglilipat ng title sa pangalan natin. Opo. Kapag ang isang deed of absolute sale ay nanotaryo, let us say, January 12? Actually, yung capital gains tax, dapat mabayaran mo yon hanggang February 12. January 12 ngayon, isang buwan ang allowance na binibigay yung period na dapat yung capital gains tax mabayaran ng February 12. Okay. Para hindi ka mag-penalty. Kasi after February 12, kung ngayon ginawa yung deed of absolute sale mo, may penalty na yon. May penalty na. Okay. Ngayon, yun namang documentary stamp tax, January 12 ngayon, dapat bago February 5, 5th of February, dapat bayad mo na yung documentary stamp tax. Yun ang cut-off naman ng DST.
documentary stamp tax. February 5, dapat bayad mo na yan. Pero usually kasi, pinagsasabay na yung pagbabayad yan, yung capital gains tax at documentary stamp tax. Isang bayad na lang. So, usually ang ginagawa bago kung yung example natin ngayon nag-execute January 12, kumpleto naman ang documents, may deed of absolute sale, may acknowledgement receipt, punta sa sa BIR, pa-compute, bayad sa bangko. Okay, tapos po ang ang ating gagawin sa BIR. Okay. So, kasi po, pag hindi natin binayaran, yun, akyat ng laki ng laki ang penalty niyan. So, pag kayo'y, ang ginagawa ngayon ng parties, lalo na ng buyer, pag nagpunta na sa abogado, notaryo publiko para magpirmahan ng deed of absolute sale, ang usually sa experience namin, ang pinapakiusap ng buyer dahil hindi pa sila magta-transfer, ay hindi muna ninonotaryo yung document, yung deed of absolute sale. Yun po ang ginagawa. Kaya lang, medyo risky yun eh. Risky in the sense that, unang-una, balang araw, pwede kasing questionin yon at hindi tanggapin ng hindi parties doon sa sa dokumento na yon. Kagaya halimbawa pag namatay na yung seller, unang-una, kapag dadali ng buyer yon sa sa abogado at notaryo publiko at ipapanotaryo niya, hahanapin yung seller. Hindi naman kasi basta na ngayon nagnonotaryo, lalo na bentahan ng lupa na yan, hindi nagnonotaryo ngayon basta-basta nang hindi nakikita ng abogado ang seller. Maraming nangyayari dyan eh. Merong mga nadidisbar. No? Okay, so yan ang problema kapag namatay na yung yung seller at dadalhin yung dokumento sa sa abogado, notaryo publiko, baka hindi notaryohin. Saka kung yun namang dokumento ay dadalhin doon sa gumawa ng deed of absolute sale, pwede siguro i-consider. Kaya lang, kung matagal na ang panahon, dadalhin sa abogado, baka hindi na maalala, at depende na yan sa abogado kung magte-take siya ng risk na notaryo yung dokumento na hindi na niya makikita yung seller. Dahil siya naman ang nag-prepare ng document. Okay, pero usually, siyempre, ang rule ay dapat makita ng lawyer, notary public, yung parties. Pag notaryohin ang document. Okay. Ngayon, yung iba naman, ang ginagawa sa ganyang sitwasyon, nagbentahan nga ng lupa at bahay, lalo na yung mga masyadong tiwala sa isa't isa, hindi man lang magpagawa ng deed of absolute sale, basta itinurn over ang title sa buyer. Ang buyer naman, tuwan-tuwa, nasa kanya yung titulo, tiwalaan silang dalawa, merong nagbayad siya ng 1 million pesos, ito, ang katwiran ere na may kakilala ko, hindi ako lolokohin ito. Tsaka ang pangalawa, ito, ibinigay na sa akin yung titulo. Tama yun, maaring yung may tiwala tayo sa ating mga kakilala, ating baring relative, kaibigan, pero dapat tayo ay aware na kailangan ng dokumento. Required kasi sa bentahan ng lupa ang mga dokumento, mga deed, para maging enforceable, maging valid and enforceable, para maipatupad ang transaksyon. Una-una, sa deed of absolute sale, o kailangan ng seller at buyer, pirmahan,
notaryo ng abogado at pagkatapos ita-transfer ang title. Biro nyo, kung halimbawa, hawak mo nga ang titulo, nasa iyo ang lupa, pero yung namatay na yung nagbenta sa iyo. Ngayon, sino ang nasa title yung namatay na? Sinong pipirma sa deed of absolute sale? Tsaka yung deed of absolute sale ba ang tamang dokumento ngayon para mailipat sa iyo ang titulo? Hindi. Sapagkat kapag patay na ang nasa titulo, ang dapat ng dokumento o mode of conveyance, yung deed, ay extrajudicial settlement of estate with sale na. Extrajudicial settlement of estate with sale na. At ang pipirma doon ay hindi, siyempre patay na yung registered owners, ay yung mga tagapagmana na, mga anak, o kung walang mga anak, mga magulang, kung walang mga magulang, mga kapatid. O, paano kung hindi pumayag? Sasabihin ng iba ng mga anak na, hindi namin alam yung ganyang bentahan. Na ibinenta na pala sa inyo yung lupa dyan sa probinsya. Hindi kami makakapayag niyan. Hindi magkakaproblema pa tayo. Halimbawa, 5 anak, 2 pumayag, 3 ang hindi. So, magkakaproblema pa tayo dyan. Mabibitin tayo sa pagpapatransfer ng title. Una-una, wala tayong deed. Wala tayong mode of conveyance na gagamitin upang matransfer ang title sa pangalan natin. So, yun naman ang kailangan. Kung halimbawa, bentahan ng lupa, pagawa tayo ng deed of absolute sale sa abogado, i-execute yun sa harapan ng abogado, notaryohin, at may budget naman tayo, ipatransfer agad natin ang title sa pangalan natin para walang problema. Hindi tayo manananganan doon sa, may tiwala naman ako, eto na yung titulo sa akin, hindi gagawa na lang namin balang araw ng deed of sale. Hindi po yun tama. Dapat po tayo maging maingat bilang mga buyers ng lupa. Sapagkat merong requirement ang batas sa bentahan ng lupa na kailangan dokumentado, merong deed na ginagamit, mode of conveyance, para ma-transfer sa inyo ang title. Okay. Yun nga, kapag kasi namatay na ang nasa titulo, ang nangyayari, hindi na makaka-execute. So, nako-convert na sa extrajudicial settlement of estate with sale. Ngayon, kung payag naman lahat ng mga heirs, o sige, naibenta na sa inyo yun ng parents ko, ng parents namin. Kaya lang, ang problema namin, marami kaming properties, hindi namin kaya pang bayaran yung estate tax. Walang amnesty. Let's just say, nawalan ng amnesty. Malaki yung estate tax namin, hindi namin kayang bayaran. Hindi tayo makaka-execute ng extrajudicial settlement of estate with sale. Maaaring kayo magbayad buyers ang magbayad sa sale, yung taxes on sale, yung CGT, tsaka DST. Pero yung estate tax, dapat bayaran nyo ng heirs, ng tagapagmana. Kung hindi mabayaran, dahil wala silang budget na medyo malaki, dahil marami silang properties, magbebenta pa. So, ang mangyayari, maghihintay ulit tayo, yung buyer, na makapagpalipat ng titulo sa pangalan nila sapagkat wala pang budget ang seller ng pagbabayad ng pambayad ng estate tax. Okay, so pending yung transfer of title natin sa pangalan natin. Yun nga, risky yun hanggang hindi nasa atin ang titulo, nasa pangalan natin ang titulo, ay kasi ang titulo ang pinaka best proof of ownership. Yun ang pinaka matinding ebidensya, patunay
na ikaw ang may-ari ng lupa pagkatapos ikaw pa ang in possession of the property. So, in possession of the property, you have title to the property, you have full ownership. Ikaw ang tunay na may-ari ng property na yan, ng lupa at bahay na yan. Okay. So, yan po. Kailangan po natin na siguraduhin na kapag tayo bumili ng lupa, ng properties, lupa at bahay, dapat mai-register sa atin yan, mailipat ang titulo sa pangalan natin sapagkat yun ang ebidensya, ang patunay na ikaw ang tunay na may-ari ng property na yan. Kung hindi natin agad ililipat at tayo maghihintay pa ng panahon, ng napakatagal na panahon, maraming pwedeng mangyari, maaaring hindi natin maparehistro yan sa pangalan natin at maaaring itanggi pa later on ng ibang mga tagapagmana na ang lupang yan ay naibenta na sa inyo. Okay. So, sana po nakuha niyo yung lahat at pwede niyo yung balang araw, hindi niyo masabi kung nandiyan kayo sa ganyang sitwasyon ay magagamit niyo itong aking vlog ngayon. Itong ating natutunan dito sa vlog na ito. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at patuloy kayong tumatangkilik nitong aking channel, nanonood nitong aking mga vlogs. Magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Marami pong salamat.